Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Nagagalak ka ba sa tuwing ikaw ay nakakarinig ng salita ng Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na nagpapasalamat si Jesus sa kanyang Ama dahil inihayag ng Diyos ang mga lihim sa kanyang mga alagad, yung mga taong may kalooban na katulad ng mga bata. Ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, kapatid, ay ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag ng katotohanan. Patuloy na nagpapakilala ang Diyos sa atin. Lalo na pag ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos. Dahil ipinapakilala niya ang kanyang sarili. At nalalaman natin ang kanyang kalooban. At pag nalalaman natin ang kalooban ng Diyos sa atin, lalo na sa araw-araw nating pamumuhay, nagdudulot sa atin ng kagalakan, ng kapayapaan at pag-asa. Na para bang pag nakasumpong ka ng kanyang katotohanan, ng kanyang salita, ay wala nang ibang mas mahalaga sa iyo kundi ang siya mismo, yung katotohanan na yan, at hindi mo may pagpapalit sa anumang yaman na hinahanap mo. Your greatest treasure na ay yung Diyos mismo. Kaya hindi mo na kailangang maghanap pa ng mga kayamanan dahil ang Diyos na mismo ang sumasayo at magdudulot sa iyo ng kagalakan at kapayapaan. So paano natin malalaman ito, yung katotohanan, yung Diyos mismo? Kailangan buksan natin ang ating mga puso lagi. Panatilihin nating patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Araw-araw, lagi-lagi, pag nilay-nilayan. Yan ang sikreto. Pangalawa, magkaroon tayo ng kababang loob na aminin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Wala tayong mapagyayabang, wala tayong magagawang maganda sa buhay natin kung wala ang Diyos sa ating buhay. Kaya kapatid, ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon ay hanapin siya lagi. Makinig sa salita ng Diyos dahil ito ang pinaka magandang kayamanan na dapat hanapin natin. At pag nasumpungan natin ng Diyos, tayo na ang pinakamayaman sa buhay. Isabuhay natin ang ating naririnig sa buhay natin at ibahagi sa iba ang kabutihan ng Diyos, kung sino ang Diyos na nakilala natin. Sa mapagpalang Sabado sa iyo at sa mga mahal sa buhay, kapatid. At bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin.